Magandang araw mga bata, ako si Teacher Barbie at maligayang panunood sa isang talakayan sa Araling Panlipunan. Sa araling ito ay ating tatalakayin ang pamalaang Commonwealth na nagsilbing transisyon at pagsasanay ng mga Pilipino sa pamumuno sa sarili nilang bansa. Sa panahong ito, ang pagtatangka ng mga Pilipino na pamahalaan ang sariling bansa sa unang pagkakataon ay hindi naging madali. Nakaranas na maraming pagsubok at suliranin ang pamalaang ito na siyang ating bibigyan pansin at susuriin. Narito ang mga bagay na dapat mong matutunan sa pagtatapos ng ating aralin. Una, matatalakay mo ang pamalaang Commonwealth. Pangalawa, matutukoy mo ang mga programa ng pamalaang Commonwealth. At pangatlo, maipapakita mo ang pagpapahalaga sa mga programa ng pamalaang Commonwealth. Ayon sa nilalaman ng Batas Tydings-McDuffie, upang ihanda ang bansa sa pagsasarili sa taong 1646, itinakda ang 10 taong panahon ng transisyon ng malasariling pamalaan na tinatawag na pamalaang Commonwealth. Noong ika-17 ng Setyembre, 1935, naganap ang pambansang halalan upang maghalal ang mga Pilipino ng bagong pinuno. Nahalal bilang Pangulo si Manuel L. Quezon laban sa kanyang katunggaling sina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay at naging pangalawang Pangulo naman niya si Sergio Osmeña. Ang pamalaang Commonwealth ay nahahati sa 3 sangay, ang hehekutibo, lehislatibo at hudisyal. Ang bawat sangay na ito ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang sangay na hehekutibo ay may tungkulin na tagapagpaganap at ang kapangyarihan nito ay nasa Pangulo. Sa ilalim niya ay pangalawang Pangulo at ang gabinete. Ang sangay naman ng lehislatibo ay may kapangyarihan na tagapagbatas o pagsulat at pagkatha ng mga batas. Sa ilalim nito ay may Kongreso, Senado at ang kapulungan ng mga kinatawan. Ang sangay naman ng hudisyal ay may tungkulin na panghukuman. Ito ay binubuo ng Korte Suprema, punong maestrado at 14 na katulong na maestrado. Sa ilalim nito ay may mababang hukuman, regular na hukuman at natatanging hukuman. Alam mo ba na mapaghanggang sa ngayon ang 3 sangay ng pamalaang na ito ay ginagamit pa rin sa ating bansa? Kaya naman masasabi na isa ito sa malaking ambag ng pamalaang Commonwealth. Narito ang ilan sa mga programa ng pamalaang Commonwealth sa pamumuno ni Quezon. Una ay ang pagtataguyod ng katarungang panlipunan. Nilunsad ito upang mabigyan ng pantay na karapatan ang mga Pilipino at pangalagaan ang kanilang kapakanan. Sa ilalim ng programang ito, isinabatas ang pagtatakda ng minimum wage law, pagtatakda ng 8 oras lamang na pagtatrabaho ng isang manggagawa o tinatawag na 8-hour labor law. Itinadhana rin ang tinatawag nating Tenancy Act na kung saan nagkakasundo ang umuupa at nagpapaupa sa pamamagitan ng isang kontrata na lalagdaan ng 2 panig. At ang huli ay ang pagtatadhana ng Public Defender Act kung saan ang mga mahihirap na manggagawa ay binibigyan ng libreng serbisyong legal. Ang isa pa sa pinakamahalagang ambag ng pamalaan ni Quezon ay ang paggamit ng wikang pambansa. Sa ikakaunlad ng bansa, inatasan ni Pangulong Quezon ang Pambansang Asembleya na gumawa ng hakbang upang isulong ang pambansang wika na naaayon sa umiiral na wika ng bansa. Kaya naman noong ika-13 ng Nobyembre, 1936, ayon sa Commonwealth Act bilang 184, itinatag ang Asembleya ng Surian ng Wikang Pambansa upang pag-aralan ang mga wika at ielekto na magiging batayan ng pambansang wika. Tagalog ang inirekomenda ng Surian na magiging batayan ng wikang pambansa, na kung saan naging opisyal na pambansang wika ito noong ika-4 ng Hulyo, 1946, ayon na rin sa Commonwealth Act bilang 570. Kaya naman, tinaguri ang ama ng wikang pambansa si Pangulong Quezon dahil sa pagtatag niya ng wikang pambansa. Sa ilalim din ng pamalaang Commonwealth,
Binigyan ng karapatan ni Pangulong Quezon ang mga kababaihan na bumoto. Ito ay ayon na rin sa Saligang Batas 1935. Sa pagpapatibay nito, sinumulan ang paghahalal ng kababaihan sa mga oposisyong pampubliko. Nabigyan na rin ng karapatan ang mga kababaihan na makapasok sa politika at manungkulan sa anumang pwesto sa pamahalaan. Sa pagtatapos ng ating aralin, masasabi natin na madaming nagawa ang pamahalaang Commonwealth mula sa pagtatag ng katarungang panlipunan na nagbigay ng karapatan sa mga Pilipino, pagtatag ng pambansang wika na nagbigay sa atin ng pagkakakilanlan at pagbibigay ng karapatan sa mga kababaihan na mahalal at maghalal. Ganap nating masasabi na niyayakap na ng mga Pilipino ang pamumuno nila sa sariling bansa. Hanggang dito na lang muna sa ngayon mga bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig.